Actually, sa usaping ito, kaya nga hindi ito nasolusyonan at naaksyonan sa bansang Japan ng mga Japan Police ay dahil nga kusa itong binigay. At ang dalawang kababayan natin Pilipina na umano'y sangkot sa pang-i-scam sa isang Haponesa ng 40 million pesos or katumbas ng 40 million pesos sa pera natin ay mga nagtatrabaho sa bar sa Japan. Na alam naman natin na pagpupunta ang isang tao sa bar ay gagastos ka talaga to the point na magpapasikat ka at mamimigay ka ng pera. Kaya sabi dito ng isang kababayan natin na nasa Japan ngayon at dati rin nagtatrabaho sa bar o tinatawag nilang umise, yun ang dahilan kung bakit hindi ito na-solve ng mga Japan Police. Kaya inilapit kay Senator Raffy Tulfo or sa RTIA, ngunit nasolusyonan daw dito ang tumboy na Haponesa nang Pinay din umano na malaki ang inggit. About dun sa trending na Shibuli Bambambe na hapon na na-scam daw ng 40 million. So ito lang yung masasabi ko. This is my opinion. Ito yung mga naranasan at nakita ko nung time na nagtatrabaho pa ako sa umise. Tsaka ito na rin minsan naturuan ng mga senpai, ng mga veterana nung bago-bago pa ako. Alam nyo mga mi, sa mga judgmental na nagko-comment doon, wala kayong alam or isa ka bang pabebe na nagtatrabaho sa umise at hindi ka nakahuli ng big fish? Alam mo ba kapag nagtatrabaho ka sa umise, magiging artista ka dahil kahit hindi ka nag-workshop. Lahat na ng kasinungalingan minsan masasabi mo para lang makahuli ka ng big fish. Para lang makakuha ka ng okyaksan at para lang makabola ka at mabiyayaan ka ng okyaksan mo. Tsaka dalawa lang yan. Ikaw ang mambobola o ikaw yung bobolahin. Saan dyan ang gusto mo? Tsaka ito ran real talk real talk. Halos siguro sa mga nagko-comment ng negative about dyan, it's either ikaw yung pabebe na hindi makahuli-huli ng big fish or ikaw yung naninira sa kasamahan mo para lang makuha mo ang mapera niyang customer. Diba? Saan ka dyan, B? Tsaka hindi mo alam siguro ang kalakaran sa pagtatrabaho sa umise. Baka ikaw pa yung nagtatrabaho ng madumihan dyan. Diba? So ang sinasabi ko lang, huwag tayong magmalinis lalong-lalo na kung ikaw isa ka sa nagtrabaho sa umise. Tsaka in my opinion, as long as hindi mo ninakaw yung pera sa customer mo, as long as hindi mo naman nirason lahat ng kamag-anak mo inamatay na o nagkasakit na para lang magkaroon ka ng pera, para lang mabigyan ka, feeling ko naman okay pa siya. Yung tipong wala ka ng pride, talagang naku dahing, mababasura ka talaga or tingin sa'yo ng ibang mga kasamahan mo ibasura. Feeling ko naman okay pa. Mild pa yung karma na yan. Saka kung ikaw ay kusang binibigyan ng customer mo, ikaw ba mag-iinarte ka? Kapag sinabi niya sa'yo mamili ka dyan ng branded bags, bakla, tatanggi ka? Huwag kang ako, Diyos ko tayo. Tsaka pera, pag binibigyan ka ng pera, hindi mo tatanggapin? Huwag ako. Tsaka ito pa, feeling ko hindi mag-aalburuto yung Shibuli kung walang sumulsul sa kanya. Diba? Naisip mo din yan? Kasi most of the Hapon, alam nila nagagastos at gagastos sila sa umise once na pumunta sila doon. At lalo na meron silang talagang shimi, nabit talaga nila, gagastusan nila yan. Kahit walang ginagawa yung babae para mapagastos niya, alam mo yun, yung upo-upo lang siya, hindi na kailangan tumambling ng babae. Kaya yung mga nagsusulsul doon, feeling ko kaya yung mga nagsusulsul doon, naku, malaki ang inggit doon sa dalawang Pinay. Kasi nga dito nga sa Japan, di ba, hindi nga napansin yan. Kasi nga, kusa niyang binigay ang mga binigay niya doon. So, paano niya ba malalaman niyang Raffy Tulfo? Kaya yung mga nagko-comment dyan, hindi ko nila lahat pero karamihan sa inyo. Mga pabebe yan sa umise, hindi pa nakakahuli ng big fish. Or isa ka sa, alam mo yun, yung maninira ka ng babae para lang makakuha ka ng makuha ng customer niya. Naranasan ko kasi yan, B. Yung hindi ko pinupost yung jowa ko, Siyempre, alam nga naman sabihin ko sa mga customer ko, meron ako asawa. Pero kamukat-mukat mo, nalaman na ng customer mo may nagsumbong sa kanya na may asawa ka. At pinakita pa ang picture namin mag-asawa. O, diba? Hanggang saan ka dadalhin ng kaingitan? Kaya sa mga nagtatrabaho sa umise, B, hindi, walang dyan, wag tayong magmalinis. Wag. Lahat tayo may bahid ng dumi. Lahat tayo sinungaling. Pagalingan lang kung paano ka magsisinungaling at para makahut-hut ka ng malaking pera. Mga sis, ito update dun sa natulfo na 40 million scam daw. Ito mga sis, sasabihin ko lang sa inyo na hindi po talaga daw scam yon. Nakausap ko yung kaibigan ko at kilala niya yung tatlo, pati yung tomboy, pati yung si Juliet, pati yung mama kaibigan niya, kilala niya sila. Ngayon sinabi niya sa akin ang totoo na hindi po daw talaga scam yon. Wala daw talagang scam nangyayari dahil ganun daw po talaga si tomboy magastos, mahilig magastos talaga sa babae niya, magbigay ng Rolex, ng mga biton, ng mga Hermes, ganon. May-ari daw yun ng mga building yan sa Ueno. Kaso siguro nagsawa na rin si Ateng sa kanya kasi paru-paro nga. Nagre-regalo, nagpupunta talaga sa mga umise. Kilala siya dyan, number 1 siya dyan, nagpupunta daw sa umise dyan.
Yun nga lang mga sis, yung nag-udyok kasi siguro na ipatulfo kasi yung bago ng girlfriend. Baka yun lang, yun daw talaga nag-udyok dahil siguro sa inggit na maraming narigalo kay Ating. Kuyashi din si Tomboy kasi iniwan siya, hiniwalayan na siya kasi nga paru-paro, ang dami ng babae niyan eh. At chikuchi daw yan. Alam niyo na yung style na mga ganun sa mga Hapon, 'di ba? Tomboy pa, oh. Gusto niya i-zero yin, gusto niyang bawiin lahat eh gastos pati gastos daw. Hindi naman daw yan lahat cash. Puro daw yan mga regalo tapos pati bayad pa sa umisi, 'di ba? Kaya nga ang sabi daw, hindi daw talaga scammer yun si Ating mga sis. Yun ang sinasabi nila na magsyota daw talaga yan sila. Hindi niya lang na lang daw natiis kasi nga wakimono, mababaero masyado. Nandidiri na siya kasi syempre marami ng kepyas ang kinakain. Hindi lang siya, kaya hiniwalayan niya na yan. Tapos ayan, nakakatuwa lang mga sis. Kasi yung palang interpreter, yun ang bagong jowa. Yun ang sabi nung kaibigan ko ha. Yun ang bagong jowa, yung interpreter. Yan siguro ang nag-udyok dyan na magpatulfo. Dahil kung dito sa Weno, hindi siya pakikinggan ng mga pulis. Kilala lang siya dito nag-aasubi. Sasabihin lang daw, kumain ka ng kepyas, diba? Anong pinagre-reklamo mo dyan? Ginaganyan lang daw yan dito ng mga pulis. Kaya hindi siya makapagreklamo mga sis. Kaya yun, wag nyo nang ikalat na scammer. Kasi babaliktad ang panahon. Babaliktad ang sitwasyon. Pupunta daw, nakaschedule silang magpa-interview sa Tulfo. Malalaman natin ng katotohanan. Wag nyo namang i-judge masyado na ang dami ng sinasabi ng iba kay Ating dahil hindi po totoo yun. Ang katotohanan ay magsyota po sila at yung lalaki kusa, yung tomboy yung kusa, yung nagbibigay sa kanya pa-impress ba? Alam nyo na yun, nagpapa-impress yung gusto kasi daw ng tomboy na yan, lagi siyang number 1 na okyaksan. Gusto niyan lagi siyang number 1 na jowa. Ganon lang mga sis. Hindi niya yan kaya sa side ako ni Ating, na tayo, hindi scam yan. Ang problema dyan, may nagsulsol na kababayan din natin para magpatulfo yan si Tombay. Sumagot na ang other side of the story. Ang story ni Tomboy na niloko ng 40 million. Sumagot na po yung sinabi niyang dalawa, di ba? Na parang feeling niya kasabwat yung mama daw doon sa club. So ganito nangyari mga sis, ang post ng mama ito, siya ang pumunta sa umise, siya yung nagbigay ng pera sa amin, hindi ka lang sila tumanggi. Parang ganun yung sagot niya. So abangan natin yan sa Tulfo mga sis. Para lang sa akin ha, kahit nabigyan kayo, kung sobrang laki naman, huwag kayong masyadong gahaman mga sis kasi may balik din sa inyo yan. Alam nyo naman, ang sabi niya kasi doon na kung ano yung dinahilan namin, sa amin na lang yun. So ibig sabihin, dumiskarte talaga sila. Yun talaga kasi ang mga sis, sa real talk, diskartihan talaga dito ng pera. Kung ang tawag na sa atin dyan, hot-hot talaga sa hot-hot. Kung manghot-hot, yung ibang Pinay grabe manghot-hot. Pero yung iba naman, maayos lang kung may sweldo sila, pinainom ka na, binigyan ka na ng tip-tip, okay na yon. Pero yung iba talagang hindi nila kaya yung ganun lang. Gusto talaga lang ubos yaman ka talaga. Kaya napunta lang talaga siya sa mga ganong klaseng babae na talagang hindi ka tatantanan hanggat alam nilang may mahuhut-hut pa sila sa iyo. Ganon yun mga sis. Kabahan ka talaga sa umisi. Totoo talaga yan. Pero hindi lahat ha, hindi lahat. Kasi hindi naman kami yumaman dyan. Okay na sa akin yung may tip akong itchimang nimang. Okay na sa akin yung may alak akot, may shimi at may dohan. Okay na yon. Huwag ka na ng higit. Pag naghahangad ka na higit pa dyan, higit pa, wala na sis. Munday o kirush ka na dyan. Talaga naman kung manluko ka ng malaki, big time din ang balik niyan. Ganun talaga. Alalay sa pang-discarded, pang-hot-hot, mga sis. Magaling tayo dyan sa pang-hot-hot. Walang mga babaeng tumatanggi dyan. Nanguhuto tayo, yun ang trabaho natin. Basta, napasaya natin ang hapon, hot-hot is real. Pero, hindi yung to the max naman na talaga namang ubusin mo na yung... Pero para din sa kay Lesbi, my God, Lesbi, kung nag-enjoy ka naman, katangahan mo rin at hanggang sa umabot na. Baka naman, sinali mo, pati pang umisi mo, pati pang inom mo, pati pang bayad sa dohan mo, pati bill nyo sa mot-mot, baka naman sinali mo sa 40 million dong, o giatay ka.
Abangan na lang natin sila kung sinong tama at mali sa kanila sa Tulfo kasi magpapa-interview daw si Ateng. Paano nakilala yung scammer na si Jacqueline Santiago Watanabe na nang scam sa kanya 40 million pesos? お店で知り合って1週間ぐらいですぐお付き合いさせていただきました。 nakilala po daw niya sa sa club, Philippine Club ng 1 week. Paano nag-umpisa yung panghihingi sa kanya ng milyones? まずはじめにジェシーに手渡しで渡したり、クラブサムのサムに銀行に振り込んで、 Umisi kara desu ka? そう Sa umisi sila nag-umpisa na humingi ng pera. Paano umabot sa napakalaking halaga? Para saan daw yung ganung perang? なんでそこまでお母さんが病気とかライセンス、飛行機のライセンスが欲しいって言われたり、 dahil po ang sabi ng ex-girlfriend niya, may sakit po daw ang kanyang ina at mag-aano po daw siya ng license ng pilot. Gaano katagal yung paghingi sa kanya ng 40 million? 1年4ヶ月で多分5000万、日本円で5000万以上渡してますね。 So, 1 year and 4 months po. Ba't siya nagbigay? 彼女からラットが欲しいとかイナサルなんか夢があるとか言われて、けど彼がいるとかフィリピンに子供がいるとは Ba't siya 知らなかっ nagtiwala din? た。 Dahil po, humingi daw siya ng pera para sa house and lot at saka sa Mang Inasal po. Amang inasal. Yes po. Okay, kaano niya yung scammer na si Jacqueline? Girlfriend niya po. Okay. So, naging girlfriend po. Naging girlfriend daw niya. Nasaan na nga nitong si girlfriend na nag-scam ng 40 million? 今は多分日本にいると思います。 Nasa Japan po. Pero taga saan daw siya dito? 聞いてる話だとクラブサムのママに聞いてる話だと楽園にマンションがあると聞いてますけど、それが楽園、 Lakuen. うん、 Philippine Lakuen doko? マカティじゃないの？ Makati po. Makati. 楽園けどそれが本当か嘘かはわからないです。 Yun daw ang sinabi niyang kung saan daw siya nakatira な pero んか hindi お母 niya さんは alam. ケソンシティって言ってましたよ。 Hindi daw niya alam kung totoo ba ang sinasabi niya na doon po daw siya nakatira. Maring then- sinungaling lang yon Opo. para makahingi lang siya ng milyon-milyon. Pakisabi sa kanya, ako'y nalulungkot at nahiya na kababayan ko ang nanloko sa kanya. Pakisabi sa kanya, ina-assure sa kanya, hindi naman lahat ng Pilipino ay manluloko. Nagkataon lang, ito'y niloko siya. At ang kasalanan niya siguro dahil na-in love siya, kaya siya nakapagbigay ganong kalaking halaga. Paano tayo makabawi sa kanya? At ano may tutulong natin? そのお母さんの病気で嘘ついたら、 違う。何したい今、助けたいから、何をし、何をしたい今はもう助けたいから、うん、ね。何したいですか？そのジェイシーママサム、うんうん。マック、あとそのジェイシーが使った日本のお客さん、そのねエミがお母さんのために用意したお金をね、領収書が嘘だったわけでしょ。でみんなでお金を分けてたわけでしょ。でそれをもう全部返してもらいたい。 Gusto lang daw niya na maibalik daw yung pera. Yung mga naibigay niya. I'm not gonna give him false hope, ano? Sa Opo. ganung kalaking halaga at Opo. nasa Japan siya. Opo. Mukhang mahirap. Mas kasi Hindi ko naman. may pangako. Pero yung ma-flash natin yung mukha niya, which we're doing right now even while we speak, para malaman ng buong Pilipinas at maging marami tayong mga followers sa Japan, makikita yung mukha niya. At hindi siya makapanloko muli. それが一番いいと思います。 Sige, as we speak po, I'm sure marami tayong mga viewers sa Japan nakakapanood dito. Meron siyang gustong sabihin doon kay Jacqueline Watanabe. そうだね。もうここまでテレビライブでやってるんだからあなたたちが今まで隠したことを全て本当のことを言った方がいいと思います。なんだっけ、飛行機ライセンス、セスナのライセンス持っててエアバス持ってるとかいうのも嘘ついてたし、ホスピタルの領収書も嘘。なんでそんなことをしたのか今でも分かりません。まあそんな感じ。 Clean, kung ikaw dahil nagsinungaling ngayon, dapat daw ay magsabi ka ng totoo at harapin yung mga kasalanan na mayroon ka ngayon, kayong dalawa ni Emiko. Again, di ko alam kung anong pinakamagandang gawin dito legal-wise dahil nasa Japan siya. Ano ba siya doon? Permanent residence? Nakapangasawa ng Hapon or tourist? Ano bang status niya? Family visa?
permanent visa? 日本人と結婚してたと思いますけど、その日本人の旦那さんは亡くなったかな、その3年か2年前かわからないんですけど、So, visa wa nano de visa desu ka? そこまでは知らないです。ただ日本人と結婚してるとは聞いてます。Dati siyang may asawa na Hapon, yung Jacqueline. So, doon yung visa niya. Yung So Hapon. parang Japanese president, Yes po. その日本人男性 resident と alien na siya doon.それは多分ちょっとわかんないんですけど、クラブサムのママはわかると思う。Hindi po daw niya alam kasi yung dati niyang asawang Hapon ay namatay na. So, ang nakakaalam po ng visa talaga po ay yung Mama Club Sam po. Okay. Attorney Garrett, anong legal recourse Yes, ni po. rito ni Ma'am Oikawa Emiko? Dalawa ba po silang nasa Japan nung time na naghihingian ng pera or andito po? Sa Japan sila pareho at that time. Yung 40 million for 1.5 years while they were into a relationship sa Japan, yun, na-scam siya ng 40 million itong Pilipina. Ayun po. Unfortunately, because of that, Senator, ang estafa ay hindi mag-a-apply kasi all the elements happened outside of the country. That means ang krimen or ang penal code ng Japan or the equivalent of our penal code in Japan will apply as far as criminal liability goes. Pag civil naman, mahihirapan po tayo because it appears to me it's a voluntary act po ng pagbibigay. Because nga may relationship po sila. So, as far as criminal and civil, it would be a very difficult task. Siguro yung paggagawa niya is magsampa ng kaso sa Japan laban dito kay yes, definitely. Scammer. Definitely, Senator. Yung programa niyo po ay makakatulong siguro sa pag-identify kung nasaan ba talaga ito pong ang biktima doon sa ating complainant. We can help with the location, no? Para pag kinasuhan man po sa Japan, at least they know where to serve the right papers, ma-identify nila kung nasaan talaga tong taong to. Ayun, doon po tayo makakatulong, Okay. Senator. Po. Saan club sa Japan? Hanggang ngayon ba nagtatawa pa rin sa KTV club sa Japan itong Pilipina? 今は自分の彼が社長のフィリピンパブで働いてると思いますよ。 Ah, そのマックが。 yung boyfriend niya, may sarili daw silang ngayon na club. At doon po daw sila nagtatrabaho. Hanggang ngayon? Opo. Imama de Anong pangalan ng club? 上野で、名前は何ですか？上野ジュリエットです。Club Juliet. Okay, ano itong Umise? Umise Club. is club. Ibig sabihin club. Opo. Juliet ang pangalan ng club. Saan sa Japan? 上野、東京都上野です。よ中町通り。 Pangalan ng club ay Juliet. Juliet. Pakisabi sa kanya, unfortunately, since nangyari yung krimen, nasa Japan sila, hindi natin pwede siyang kasuhan dito at sa Japan nakatira itong babae, wala talaga kaming magagawa muna except doon, pilinas natin pagmumukha niya para malaman ng mga taga-Japan, mga kababayan natin na manluloko ito. Yung 40 million na binigay niya na halagang sa pesos yun, no? Ilang beses niya binigay yun? Siyempre, ang binigay niya nung nandun sila, lapad. 金額？そうそう、金額で、その彼女いろいろお金渡すんですよね。どのぐらいですか？ホスピタルが800万で、ラットに1500万で、ビザの更新に150万と、なんだ、なんかいろんなドラマがあって、その毎月なんかトラブル、お金のトラブルでお金が必要って言われて出してるから。それは何ヶ月？1ヶで1月は何年回？ 4ヶ月で1ヶ月何回ですか1ヶ月1回ぐらいはあったね。 ？Every month? 毎月ですよね。毎月。 Every month po. Every month daw siyang nagbibigay ng pera dahil yung po may sakit yung nanay. Interested na ako malaman, anong business niya sa Japan? 不動産です。 Pudo sang owner siya ng apartment. Apartment complex. Opo. Okay. One step na magagawa natin for now is ko-coordinate tayo sa DMW, kung ito ba OFW, trabaho, kung ano ba tayong status nito, Philippine Embassy. We'll do everything we could for now. Pero
wala tayong number niya. May number ba tayo? May binigay?そう、クラブサムのママが一番電話につながると思います。Yun po yung owner JC ng, マックは電話に出ないと思います。 ang makukontak po ay yung Club Sam po, yung owner ng Mama Sam. Pilipina Mamasang? Ayun po ang kasama doon sa Mamasang Pilipina? Ano, pakita ko Pilipina. Pilipina po. Yung Mama Sam. Yan si Mamasang. Opo. Yan po yung kasama nila. Tatago na ba yung si Mamasang at saka itong... ちょっと、 Ba't hindi ayaw niyang punta sa club para singilin niya doon sa... 行かない？なんで、自分で言ってないですか？ママクラブサム。自分で言ってないと思う。あなたなんであそこでその問題は行かないですか？その話できないですか？日本で？そうです。だよけどみんな逃げてるから。みんな逃げてるから本当のこと言わないで。日本で散々やりましたよ。Nakausap naman daw nila 警察 pero も入れたけど問題が解決しなかった。 nagpapulis na rin po siya. Nagpapulis, okay. Opo, nagpapulis na rin po at nag-report na rin po siya doon sa Mama Club Sam at saka yung si Jacqueline. Pero nagtatago. Ito ay pinaflash na natin and then ipopost namin to sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Makakarating to sa Filipino community sa Japan, maging sa mga kamag-anak nitong si Mama Sang at saka yung girlfriend niya. I'm sure makakarating to sa mga kamag-anak nitong dalawa. Okay. So, pakisabi kay ma'am, tulad ng ginagawa ko rito, iso-shoulder ko na yung pamasahe niya back and forth, pagpunta rito, pati yung pag-hotel niya rito, sasagutin ko. At ipopost natin to tuloy-tuloy yung mukha nitong dalawa para makabawi siya at malaman ng Filipino community sa Japan, maging sa Pilipinas dito, yung mga kamag-anak, meron man lulokong dalawa na Pilipino ng loko ng 40 million sa kanya. Sa ngayon, pakisabi sa kanya, sobrang pasasalamat po namin sa kanyang tiwala. Bumiyahe pa siya all the way from Japan. At nalulungkot ako at the same time na wala muna akong magagawa sa ngayon dahil nga dun sa sitwasyon na nasa Japan pala si babae, pating si Mama Sang. There's really nothing that we can do. At nangyaring krimen dun sa Japan. けどありがとうございました。 Thank you very much. Okay. Sige, punta muna kayo doon kay Odette. Baka mali mo biglang tumawag sa atin. Actually, malaki din ang respeto ko sa mga babae na nagtatrabaho sa bar dahil maiintindihan mo sila kapag nakausap mo sila kung bakit nila ito ginagawa. At least, hindi sila gumagawa ng mga illegal na gawain. Sa mga customer naman, alam naman natin ang kalakaran sa mga bahay aliwan. Kaya kung ayaw nyo maubos ang pera nyo at para hindi kayo mapahamak, ay huwag kayong pupunta sa lugar na yan.